Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 1, Makabansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng halimbawa ng mga kaugalian o tradisyon sa loob ng tahanan at nakapagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa kinagisnang kaugalian o tradisyon sa tahanan. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin ang ipinapakita nito. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, alin sa mga sumusunod ang karaniwang ginagawa ng inyong pamilya? Pangalawa, kailan mo ito ginagawa? At pangatlo, bakit mahalaga ang ipinakikita sa mga larawan? Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng halimbawa ng mga kaugalian o tradisyon sa loob ng tahanan at nakapagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa kinagisnang kaugalian o tradisyon sa tahanan. Basahin at unawain ang mga salita at ang kahulugan nito. Ang tradisyon ay anumang paniniwala o kaugalian o pamantayan ng asal na ipinapasa o patuloy na sinusunod ng mga henerasyon sa matagal na panahon. Tradisyon o kaugalian ay mga paniniwala o pag-uugali na ipinapasa ng isang pangkat ng tao o lipunan na may simbolikong kahulugan o espesyal na kahalagahan na may mga pinagmulan sa nakaraan. Ating talakayin ang mga kaugalian o tradisyon sa tahanan. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang pista kina Lila. Si Lila ay isang batang masayahin na sabik sa pista ng kanilang barangay. Kasama ang kanyang pamilya, sila ay nagsimba upang magpasalamat sa mga biyayang dumating sa kanilang buhay. Dumating din ang lolo at lola ni Lila na may dalang handa. Sinalubong niya at nagmano siya sa kanyang lolo at lola. May dala namang bibingka at suman ang kanyang mga tito at tita na naging tradisyon na sa kanila tuwing may pista. Dumaan ang masiglang parada sa harapan ng kanilang bahay. Pinanood nila ang makukulay na kasuotan ng mga tao sa parada at napaindak sa tugtugin ng banda. May nagbibigay rin ng mga candy kung saan nakikipag-agawan si Lila sa mga bata. Natapos ang pista ng barangay. Masayang-masaya si Lila sapagkat ito ang kanyang hinihintay bawat taon. Hinihintay niya ulit ang susunod na pista at umaasang magiging masaya ulit ito. Mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang tauhan sa kwento? Pangalawa, tungkol saan ang kwento ni Lila? Pangatlo, ano-ano ang nabanggit na tradisyon sa kwento ni Lila? Pang-apat, naranasan nyo rin ba ang ganitong tradisyon? At panglima, naging masaya rin ba kayo katulad ni Lila? At bakit? Ang tradisyon o kaugalian ay isang sistema ng mga paniniwala o pag-uugali na ipinasa sa loob ng isang pangkat ng mga tao o lipunan na may simbolikong kahulugan o espesyal na kahalagahan mula sa nakaraan. Mula sa mga kahulugan ng salitang kaugalian at tradisyon, magbigay ng mga halimbawa na nakikita o naoobserbahan ninyo sa inyong tahanan.
Ngayon, ano ang napansin mong pagkakaiba sa kaugalian o tradisyong kinamulatan mo at sa kaugalian o tradisyong kinagisnan ng iyong kaklase? Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin ang mga kaugalian o tradisyon. Isulat ang titik ng tamang sagot. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 2, Makabansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga lumang kagamitan na makikita o ginagamit sa tahanan at komunidad sa nakaraang panahon. At naiguguhit ang mga lumang bagay na may halaga sa tahanan at komunidad. Narito ang isang gawain. Una, bahay kubo. Pangalawa, awitin ito ng mahina at malakas, mabilis at mabagal. Paglaruan kung paano ito aawitin ng mga mag-aaral batay sa mga paraang binanggit. At pangatlo, sabayan naman ng palakpak at padyak habang umaawit. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga lumang kagamitan na makikita o ginagamit sa tahanan at komunidad sa nakaraang panahon. At naiguguhit ang mga lumang bagay na may halaga sa tahanan at komunidad. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad. Mga bata, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga larawan na iyong nakita? Pangalawa, nakita mo na ba ang mga ito? Saan? Pangatlo, ano ang kahalagahan ng mga pinakitang larawan? Tandaan na ang mga tao noon ay gumagamit ng iba't ibang kagamitan upang makatulong sa kanilang mga kabuhayan at gawaing pantahanan. Kabilang sa mga ito ang kagamitan sa bukid katulad ng araro. Sinaunang pinagkukunan ng tubig katulad na lamang ng poso. Kagamitang panluto tulad ng sandok, plantsyang deuling at gadgaran ng nyog. Ang mga kagamitang ito ay mahalaga sa mga Pilipino noon sapagkat nakatutulong ang mga ito upang mapabilis ang kanilang mga trabaho. Mga bata, pagmasdan muli ang mga larawan sa ibaba. Pumili ng isa sa mga larawan at iguhit ito sa kanilang drawing pad o malinis na papel. Bibigyan ko kayo ng 5 hanggang 10 minuto upang tapusin ang pagguhit. Tumawag ng ilan upang sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong iginuhit? Pangalawa, bakit ito ang iyong iginuhit? At pangatlo, ano ang kahalagahan ng gamit na iyong iginuhit? Ngayon mga bata, sagutin ang tanong. Sa lahat ng mga lumang bagay o gamit na iyong nakita sa aralin, ano ang iyong nais maranasang gamitin sa panahong ito at bakit? Ngayon naman, tukuyin ang pangalan ng sumusunod na lumang kagamitan.
Magpatulong sa inyong mga magulang na maghanap ng lumang gamit sa inyong bahay. Pagkatapos, alamin kung ano ang tawag dito at paano ito ginagamit. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 3, Makabansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng halimbawa ng mga lokal na salita at nagagamit ang mga lokal na salita sa pangungusap. Ngayon mga bata, isagawa ang simpleng ehersisyo. Bumilang ng 8 sa bawat kilos. Ngayon naman ay magbigay ng mga lokal na salita na may kinalaman sa mga sumusunod. Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng halimbawa ng mga lokal na salita at nagagamit ang mga lokal na salita sa pangungusap. Basahin at unawain ang mga salita at ang kahulugan nito. Lokal na salita. Tumutukoy sa mga salitang ginagamit sa isang partikular na lugar o rehiyon. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang lokal. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Sa lumang bahay, tahimik at payapa. Silya't lamesang kahoy na minana. Aparador at platera sa pader nakatayo. Mga yaman ng panahon, mukha pa ring bago. Baul sa sulok, may lihim na taglay. Tampipi ng alaala, doon nakasalalay. Sa paminggalan, mga gamit ng nakaraan. Sa kalan, nag-iinit, uling ng kahapon lumalaban. Bentilador sumasayaw sa hangin ng tag-araw. Sa estante ang libro, kwento ng lahi. Sa sahig na kahoy, mga yapak ng munting ngiti. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano-anong mga salita sa tula ang hindi kayo pamilyar? Pangalawa, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga ito? Pangatlo, naririnig pa ba ninyo ang mga ito? Saan? Ang mga lokal na salita ay may mahalagang papel sa kultura ng kinabibilangang komunidad. Nagsisilbi itong tagapag-ingat ng ating kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan. Ito rin ay may malalim na koneksyon sa ating sinaunang gawi, paniniwala at mga tradisyon. Nagpapakita ito ng ating natatanging pagkakakilanlan bilang Pilipino. Katulad ng mga salitang ginamit sa tula, narito ang mga kahulugan. Ang kahulugan ng silya ay upuan. Ang aparador naman ay cabinet o closet. Habang ang platera naman ay cabinet na lalagyan ng mga kagamitan katulad ng plato, baso at iba pa. Ang baul naman ay lalagyan ng damit o mahahalagang bagay. Ang tampipi ay hugis o parihabang lalagyan na yari sa hinabing ratan o kawayan, karaniwang may takip. Ang kalang de uling ay aparatong panluto na yari sa luwad o clay. Ang bentilador ay ang electric fan. Ang estante naman ay cabinet na karaniwang lalagyan ng aklat, dokumento at iba pang gamit sa bahay. Ang paminggalan ay lagayan ng mga pagkain at kagamitang pangkain tulad ng pinggan, tasa, baso, kobyertos at iba pa. Basahin at unawain ang mga salita at ang kahulugan nito. Gamitin ito sa pagbuo ng pangungusap. Ang kobyertos ay ang kutsara at tinidor. Ang florera ay lagayan ng bulaklak at ang platito ay maliit na pinggan. Mga bata, bakit mahalaga ang mga lokal na salita?
Ngayon, tukuyin ang lokal na pangalan ng mga sumusunod na larawan. Maglista ng iba pang mga lokal na salita. Magtanong sa iyong mga magulang ng mga ito at bigyan ng pakahulugan. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 4, Makabansa. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalahad ang payak na kahulugan ng kultura at natutukoy ang mga halimbawa ng kultura. Ang layunin ng ating aralin ay nailalahad ang payak na kahulugan ng kultura at natutukoy ang mga halimbawa ng kultura. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng kultura. Pagkatapos ng inyong laro, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong nilaro? Pangalawa, nakikita pa ba ninyong nilalaro ito ng mga kabataan ngayon? At pangatlo, bakit kailangang balikan ang mga laro katulad ng inyong ginawa? Sa mga nakaraang araw, tinalakay natin ang iba't ibang tradisyon o kaugalian tulad ng pagmamano, pagsamba, pagkakaroon ng mga pista at iba pa. Tinalakay rin natin ang mga lumang kagamitan na may mahalagang parte na ginampanan sa nakaraang panahon para sa mga kabuhayan ng ating kinabibilangang komunidad. At kahapon ay tinalakay rin natin ang mga lokal na salita na nagbibigay ng pagkakakilanlan ng grupo ng mga tao o bilang bahagi ng ating komunidad. Tulad na lamang ng silya o upuan, aparador o cabinet o closet, platera kung saan ito ay cabinet na lalagyan ng mga kagamitan katulad ng plato, baso at iba pa. Ang baul naman ay lalagyan ng damit o mahahalagang bagay. Ang tampipi ay hugis parihabang lalagyan na yari sa hinabing ratan o kawayan, karaniwang may takip. Ang kalang de uling naman ay aparatong panluto na yari sa luwad o clay. Ang bentilador ay electric fan. Ang estante naman ay cabinet na karaniwang lalagyan ng aklat, dokumento at iba pang gamit sa bahay. Ang paminggalan naman ay lagayan ng mga pagkain at kagamitang pangkainan tulad ng pinggan, tasa, baso, kobyertos at iba pa. Mga bata, ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Ang kultura ay kabuuan ng kaugalian, paniniwala, gawi at tradisyon ng isang grupo ng tao. Sa pamamagitan ng kultura, na ipapahayag ng isang lipunan ang kanilang pagkakakilanlan, kasaysayan at halaga. Mga bata, sa mga tinalakay natin sa nakaraang araw, ano-ano ang halimbawa ng kultura? Ano ang kahalagahan ng kultura sa inyong buhay? Bago matapos ang ating aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang kahulugan ng kultura? Pangalawa, ano-ano ang natalakay na halimbawa na nagpapakita ng kultura? At panghuli, bakit mahalagang malaman ang iyong mga tradisyon o paniniwala? Mahusay mga bata! End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like,
share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!